Panginoon, salamat po sa umagang ako sa Anabagos sa Sunday Service. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na to, Lord, na mag-aaral ng salita sa Sunday School, Lord. Gabayin niyo po kami, Lord, sa aming pag-aaral. Kayo nga po makita, Panginoon. Lalo niyo nga po ako sa inyong likuran, Panginoon. Lord, bless niyo po ang bata isa, Panginoon, at aming na lang dito na handang makinig, Panginoon, matuto, Panginoon. Salamat po, in Jesus' name pray, Amen. Kamusta po? So, okay naman lahat. Ikaw na. So, ang topic ng Sunday School po natin ngayon is the discipline of disobedience. So, pagpasensya niyo po yung boses ko kung nanginginig, may stage fright po. Kung wala bata po ako may stage fright talaga ako. Naalala ko pa yung kwento ni Mama. Pag magpapakilala ko sa school, ganyan, grade 1. Talagang hindi ko sasabihin yung pangalan ko, iyak na ako. Ganun po talaga. Ayun. Medyo nakakayanan naman po. Pagpasensya nyo lang po yung nginig ng boses ko. Ayun po. So, ano nga po ba yung disobedience? So, alam niyo naman po yung disobedience, ano? Pero, ayan. Ano nga ba yung disobedience? So, it refers, sige po, next slide po. Yan. Disobedience refers to the refusal to comply with authority, rules, or norms. So, yun po yung hindi nating pagsunod. Next slide po. Yan. Sabi sa Deuteronomy 11 verse 26 to 28. So, see, I am setting before you today a blessing and a curse. The blessing if you obey the commands of the Lord your God that I am giving you today. The curse if you disobey the commands of the Lord your God and turn from the way that I command you today by following other gods, which you have not known. So, ayun po yung disobedience, no? Meron siyang dalawang result. So, yung isa is blessing kapag naging obedient ka, and yung isa is curse, no? Pag naging disobedient ka naman. So, next slide, please. So, ano ba yung mga sample ng disobedience? Next slide po. Yan! Ayaw kumain. Sumunod, ayaw matulog. Ayaw makinig. Ayaw mag-aral. Yan. At yun, ang isang example ng disobedience is yung hindi natin pagsunod sa utos ng Panginoon, hindi natin pakinggan. So yun. God gave us the privilege to freely choose how we want to live. He also gave us the option between blessing and curses. So, kabait ng Lord, hindi tayo ginawang robot, na binigyan niya tayo ng freedom para mamili kung anong gusto nating maging buhay. So, yun. Yeah, next slide, please. So, life is like a cafeteria, sabi ng iba. So, bakit cafeteria? Kasi, pag sa cafeteria, di ba, namimili ka kung anong gusto mong kainin. Pero, syempre, babayaran mo yun. Hindi naman pwedeng 1, 2, 3 ka. Kailangan mong bayaran. Next slide po. Sabi din sa Hebrews 12, verse 5 to 6, and you have completely forgotten this word of encouragement that addresses you as a father addresses his son. It says, my son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you. Because the Lord disciplines the one he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. So, amen. Talagang dinidisiplina ng Panginoon ang mga anak niya. So, parang magdidisiplina ng mga magulang natin sa atin. Ganun din ng Panginoon. Dahil, mahal niya tayo. And sunod na verse is Hebrews 12, verse 11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. So, pag tinatasa talaga tayo, di ba, hindi naman masarap kasahin. Talagang masakit. Masakit talaga pagka dinidisiplina ka ng Lord. Pero, afterwards, makikita mo yung result. Maganda kalalabasan. Yun nga, magkakaroon ka
Next slide, please. So, ano nga ba yung different ways na ang Panginoon pag-didisiplina sa mga kanyang mga anak? So, ito po may onti po akong game. Hulaan niyo lang po yung word sa Arab. Then may price po yung sa simple price lang po. So, ano yung different ways ng pagdidisiplina ng Lord sa kanyang mga anak? Pag-disobedient. Sa next slide po. Yan. Sino mong sasagot? Ay, taas ng kamay. Grabe, pinag- So, water. Yan, thank you. So, next slide po. So, tama, health. Next slide, please. Ayun. So, bakit nga pag-disobedient naging loss of health? So, isang example niyan is hindi pagkain ng masustansya, di ba? So, alam natin, pag hindi ka launan, di ba? Kakasakot ka. Next is yung pagiging lasinggero. Ayan. Ano tatamaan niya? Kidney. Liver. Ay, tama. Very good. Opo, ka talagang galit ka na sasakit ang ulo mo. Or worst is magkaka-heart disease ka. Next slide po. So, ang example ng loss of health ng pagiging disobedient is makikita natin sa 1 Corinthians 11 verse 27-30, sabi doon, so then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone also examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. That is why many of you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep. So, isang example po ng pag-disobedience. Yung sabi ni Paul sa mga taga-Corinto, kasi yung mga taga-Corinto noon, pasaway. Talagang hindi po nila i-observe yung Lord's Supper ng maayos. Parang, ang nangyari sa kanila, yun ang nangyari sa kanila, naging loss of health talaga, nagkasakit. Yan, naging matamlay. So, yun talaga yung example nitong loss of health. Next slide, please. So, ano pa yung loss na mangyayari sa atin? Joy. Picture me. Joy. So, next slide po. Tama. Next slide po. So, yun. Makikita natin example sa Psalms 51 verse 8. Sabi doon, let me hear joy and gladness at the bones you have crushed rejoice. So, dito sa picture na to, makikita dito yung si King David at si Nathan. No? Sobrang nalungkot siya niya nung pagtapos niyang i-disobey ang Panginoon. So, ano ba yung nangyari sa kanya, di ba? Sobrang tragic yung nangyari sa kanya na nawalan siya ng kagalakan sa puso. Kaya dito nasabi. So, yun. Next slide po. Ano pa po? Loss of? Property. Ay, galing picture me. Very good po. Next slide po. So, tama, property. Next slide po. Yan. Sabi sa Amos 4 verse 6 to 9, I gave you empty stomachs in every city and lack of bread in every town, yet you have not returned to me, declares the Lord. I also withheld rain from you when the harvest was still 3 months away. I sent rain on one town but withheld it from another. One field had rain, another had none and dried up. A people staggered from town to town for water but did not get enough to drink. Yet you have not returned to me, declares the Lord. Many times I struck your gardens and vineyards, destroying them with blight and mildew. Locusts devoured your fig and olive trees, yet you have not returned to me, declares the Lord. So, bakit ito example natin? Kasi nung panahon ni Amos, yung mga Israelites po is masyado na silang, parang lumaki yung ulo, parang masyado na silang
example nito. Yung, wait lang po. Yung financial prosperity nila, masyado na silang nag-focus doon na nakakalimutan na nila yung Panginoon. Kaya, yun talaga. Prepare to meet thy God sila. Talagang nangyari sa kanila yung usap na talaga at nawalan sila ng property. Talagang nagpunta pa sila sa ibang bayan para kumain, para matulog, para kainom ng tubig. So yun no, nating hayaan tayo mga Kristiyano mag-disobey sa Panginoon. Next slide po. Ano pa po, loso? Chernilda. Next slide po. So tama ulit, loved ones. Next slide po. Alam ko po medyo masakit tong topic na to, no? Pero nangyayari po talaga sa mga Kristiyano na, or saka non-believer na kapag nag-disobey ka sa Panginoon, maaaring mawalan ka ng lapas. Sorry. Natutuyuan. Sabi sa Amos 4 verse 10, I sent plagues among you as I did to Egypt. I killed your young men with the sword along with your captured horses. I filled your nostrils with the stench of your camps, yet you have not returned to me, declares the Lord. Ito siguro yung pinakamasakit na mangyayari no, pag nag-disobey tayo sa Panginoon, no? Na mawalan tayo ng mahal sa buhay. So, next slide po. At then last, yung premature death. So, ano ba yung premature death? Next slide po. Ang premature death daw po ay occurs before the average age of death in a certain population. So, maagang namatay, hindi niya pa oras. Wala na siya. So, next slide po. Sa 1 John 5 verse 16, if you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death, you should pray and God will give them life. I refer to those whose sin does not lead to death. There is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray for that. So, ang naalala ko dito sa premature death, yung kwento ni Ananias ni Sophia, talagang nagsinungaling sila sa donations nila. And right there and then, pita sila ng Holy Spirit talaga na, ay, nagsisinungaling ako. Namatay sila. So, dapat ipa nila oras yun eh. Pero dahil nagkasala sila, di ba? So, huwag natin hayaan na magkasala tayo talaga. Next slide po. So, ayun po. So, lilinawin ko lang po no, na yung mga example natin, hindi ibig sabihin nun dahil disobedient ang tayo, kaya pararanasan natin yan. Pati sa mga obedience, pararanasan nila yun. Pero hindi dahil yun yung resulta ng disobedience nila, kundi yung mga pagsubok, yung mga trials, nararanasan nila yun kasi may ibang purpose ang Panginoon. So, maaaring may tatanggalin sa'yo na property kasi may ibibigay sa'yo na mas maganda. Or may tatanggalin sa'yo na ex. Kasi may papalit sa'yo na mas guwapo. Diba? Or may tatanggalin sa'yo na health or magiging masakitin ka kasi magiging testimony ka sa ibang tao, di ba? Parang sinimik mo yung chick ko na naalala siya. Wala siyang... Alay, magiging alay. Sinimik mo yung chick ko, kilala niyo siya yung walang kamay. Oo, saka paa. So, nisip niya bakit na nangyari sa kanya yun. Pero, yun pala yung magiging isang example pala siya sa mga tao. Yeah. Parang si Nanay Sol din po, no? Yung pagkawala niya is hindi dahil disobedient, kundi yun yung naserve niya na yung purpose niya sa mundo, yes. And yun po, nakikiramay po ulit kami sa pamilya na Sheila. And yun po. So kung may consequence ang disobedience, meron namang pong delights ang obedience. So meron blessing na makikita pag naging obedient tayo. So next slide po.
So yun, God has so many promises for the obedient ones. So, yun yung ating hope as Christians. Alam natin na kapag sumusunod tayo sa Panginoon, merong pangako siya sa atin na mas maganda para sa atin. Next slide po. Yung isa dito is nakikita sa Exodus 23 verse 22. If you listen carefully to what He says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you. So, pag obedient tayo sa Panginoon, magiging enemy niya yung enemies natin. So, next slide po. And sa Deuteronomy 28 verse 1 to 3, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the province. So, amen. Yun yun, no? Pagka naging obedient tayo, bless tayo ng Panginoon. Hindi man ng material things, hindi ang daming i-bless ng Panginoon. Yung joy, yung peace, yan. And hindi natin makakuha, hindi na mabibigay ng mundo yun basta, kundi may-bless lang yun ng Panginoon. Next slide po. So, yun po. May questions po tayo for today. So, kung sino po yung gustong mag-share. What is your motivation for living a life of obedience to the Lord? Next is what should be the right motivation in obeying the Lord, and what are the results of being obedient or disobedient to God? Sino po yung gusto mo? May prize din yung sasalita. Sino po? Okay, Kuya Marnes, ikaw. Pastor Excellence. What is your motivation for living a life of obedience to the Lord? What should be the right motivation of obeying? Siguro magsimula ako sa 2. Nung hapon, nung nagbabasa ako, may pinagawa kasi kung nagbabasa ako, medyo random. So pag may napanood ako, then yun yung babasahin ko. So nung napanood ko yung preaching ulit ni Pastor Stephen Prado, pinokos siya yun sa buhay ni Jonah. So, di ba dun sa, kung mabasahin natin, si Jonah, may inutos sa kanya ni Lord na paghatid ka ng mensahe sa Nineveh, na pag hindi kayo nag-repent, ako sa akin na to. Anong ginawa ni Jonah? First thing na ginawa niya, nag-disobey agad siya. Galing. Imbis na pumunta siya sa Nineveh, nagpunta siya sa Tarsis. Doon bumili siya ticket. Akala niya, malulusunan niya si Lord. Doon pa siya natulog sa pinakailalim nung bangko o ng barko o bangka. Akala mo, pag nag-disobey ka kay Lord, akala mo nakakalusot ka. Pero si Lord, papadala yan ang bagyo, papadala yan ang dilubyo sa buhay mo. Pag hindi mo siya sinunod. Again, katulad ng sinabi ni Dale kanina, papakita ni Lord na dadaling ka sa point na si Lord na lang talaga yung aasahan. Dadaling ka niya sa lowest of lows. And i-make sure niya na babalik at babalik ka sa akin. What happened after? Tapon niyo na ako dun sa... ako naman yung dahilan ng lahat ng yan. Tapon niyo na ako dun sa dagat. Pag tapon niyo sa dagat, hindi niya na alam kung mabubuhay ba siya dun o ano. What happened after? Pinadala si Lord. Malaking isda. At nabuhay siya doon, ilang araw, 3 araw, 3 days and 3 nights. Ginawa niya, nagdasal lang siya. Binalik niya kay Lord na. Makikita mo doon yung, kasi haba ng prayer na doon, di ba? Sa second page. Doon makikita natin na yung obedience ay napakahalaga. Hindi lang sa buhay natin dito, makabasa natin yan sa buong Biblia. Lahat ng characters doon, may relate mo siya sa obedience. May sinet ko lang yung example kay Jonah, kasi yung recent ko na nabasa. So, yung what should be the right motivation is, hindi ito motivation eh. Ang
gawin mo ay sumunod. Kasi alam natin, at the end of the day, at the end of everything, nandiyan si Lord sa atin. And alam naman natin lahat, doon sinabi ni Tito Jim last time, na hindi naman tayo perfecto. May mga pagkakataon na talagang lilinis na hindi tayo nakakasunod. Pero one thing's for sure, and the purpose of your heart should be Jesus Christ. May nagawa man tayo na hindi kagandahan, hindi natin sadya, tulad pag nag-drive ka, no? Ibalik natin kayo. No? Ibalik natin lahat kay Jesus Christ. Yun lang po, haba na naman sinabi. Sino pa po? Si Mama. Ay. Ay. Ako na lang, sige. Siguro yung number one, no? Kasi kami bilang mga lola na, nanay, lola, sa mundong ito, hindi na kami mga bata. So yung motivation o yung obedience na gagawin natin para sa Panginoon or our acts of service to the Lord. So yung sinasabi ng Matthew chapter 28, 19 to 20, yung humayon ka maghayag ng salita ng Diyos. So yung pagmamahal mo sa kapwa, no, hindi yung pagmamahal mo sa kapwa is to i-share mo yung salvation para sa hindi sila mapahamak. So yun din yung minotivate sa atin ni Pastor at ng mga elder natin, si Nanay, no, na habang hindi tayo mga bata malapit na tayo, only the Lord. So yung lakas at yung kaisipan natin, ibuhos na natin sa pag-share ng salita ng Diyos. Kasi parang nakakalungkot, no, nauubos yung araw natin na nasa bahay o wala tayong ginagawa para sa Panginoon. So ako, malungkot ako doon. Hindi ako masaya pag nasa bahay lang ako. So like, nung Saturday, kahit namamalingke ako, andun yung nakaano mo talaga nakamotivate na sa isipan natin, yung kahit sa mga simpleng bagay, i-share mo yung salita ng Panginoon. So, yun. Yung sharing the gospel is our first motivation ngayon as na matatanda na tayo para sa kaligtasan ng iba. So, go ito. Sino pa po? Ayan, mamaya yung, ano daw, wait lang. Mamaya yung ano natin, mag-hayo tayo. Singing na lang. Ayaw ko. May kilang sasagutin. Dito. Kahit na ba ano? Number 3 lang. Madali. What are the result of being obedient? Result of being obedient? Siyempre, yung pagiging obedient natin, may reward yan. Unang-una, reward kay Lord. At katulad na yung rewards yung katulad na sinabi ko nung nakaraan, sa bahay lang, pagiging obedient ng mga anak, is may reward din. Katulad dito sa answer to question, di ba may reward tayo ang answer to question. Sa disobedient, magkakaroon tayo ng guilt feelings. Yung pagiging disobedient natin, mawawalan tayo ng peace of mind. Kasi, di ba, iisipin natin sayang, bakit hindi ko nagawang sumunod. Maraming times after na mag-disobey tayo ngayon. Yun lang po. Happiness, yung reward, and guilt feelings. Yes ba? Sa akin nung number 1, what is your motivation for living a life of obedience to the Lord? Ito yung sa akin yung love, yung pagmamahal natin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandment. So yung pagmamahal natin, yun ang sa Panginoon, yun ang nagmo-motivate sa atin. Kasi, sabi na bakit yung pag-ibig? Kasi sabi ng Bible,
God, ang unang nagmahal sa atin ang Panginoon. God loves us first. Oh. So binabalik natin, yun ang motivation natin. To love God. Kasi mahal niya tayo. At yun ang commandment niya, to obey His command. If you love me, sabi niya, kung mahal natin ang Panginoon. Ngayon, yun ang mga, may mga pangako, di ba? Pag tayo ay sumunod, di ba, may blessing. Pag tayo hindi sumunod, may curse. So, bakit natin pipiliin yung curse? Sabi nga, kung mamimili tayo between life and death, no, saan ka? Siyempre kung ka na sa life, di ba? Yung best. So, ito yung nakakapag-motivate sa atin, yung the love of God compels us, sabi na sa Bible. Yun ang nag-uudyok sa atin. Yun ang nag-driven sa atin to love God. Kasi yan din ang commandment niya eh. Love the Lord your God. Ang pangalawa, love your neighbor as yourself. So yun ang pag-ibig talaga. Kaya nandito tayo hindi sa kanino pa man, kundi yung pagmamahal natin sa Panginoon. No? Kasi sabi sa Bible, kahit anong gawin natin, kung walang pagmamahal, bali wala, di ba? Nabasa natin yan. Kung wala yung pag-ibig, kahit sino ka pa man, di ba? Walang halaga yun kung walang pag-ibig. So, yun po yung nag-motivate sa akin, o sa atin, yung pagmamahal ng Panginoon. Amen. Sino pa po? Kaya ba? One mile nga kami nito. Alos, ganun din po yun. What is your motivation for living a life of obedience? Siyempre, yung pag-ibig ko sa Panginoon. Dahil, alos kalahati ng buhay ko, nabuhay ako na hindi nakakalugod sa Panginoon. The moment na nalaman ko yung pag-ibig ng Diyos, at tinanggap ko yung pag-ibig ko, nagkaroon ng matinding breakthrough sa buhay ko. So, nabago yung pananaw ko. At nakita ko kung paano niya ako believe. So, ganun pabuti ang Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa akin. So, sabi na sa salita ng Diyos, we love Him because He first loved us. So, yun po yung motivation ko kung bakit nabubuhay ako na nais ko sumunod sa Panginoon. Pero hindi ko masasabi perfect. Dahil pumapalya din tayo eh. Paminsan-minsan sa ating buhay. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos na nasa akin, nagagawa ko makabalik muli sa Kanya. Dahil nakikita ko kulang yung buhay ko kung wala yung pag-ibig. So, ganun din po yung right motivation of obeying the Lord. Siyempre, pag mahal mo yung isang tao, ayaw mo siya masasaktan. Diba? So, kung mahal mo ang Panginoon, hindi mo gagawin yung mga bagay na alam mo makakasakit sa Kanya. Kaya gagawin mo yung bagay na alam mo pagbibigay ng kaluluwa sa Kanya. So, hindi dahil ginagawa mo yung mga bagay na tama, dahil ako, Sister Josie, di po. So, matagal na panahon na, 20 years na po ako sa Saudi. Sabi nila, napakaipit sa Saudi. Kung sa babae, bawal. Pero, huling nakatulong sa kapamanan. So, nagtrabaho sa cargo na kung saan nakawag sa iyo yung magpapakuha ng cargo, babae, pagdating mo doon, naka-90s na. So nandoon yung malaki yung tukso, pero hindi ko nagawa pumapol. Hindi dahil may takot ko yung assistant eh. Kundi alam ko, hindi nakakalagay sa Panginoon. At syempre, nais ko yung aming pagsasama maging faithful sa Kanya. Yun po nais ng Panginoon. So, what are the result of being obedience or disobedience? So, huwag na po yung disobedience. Alam naman po natin ano yung consequence ng pagiging disobedience. So, yung pagiging result po niya ay simula nung sumunod ako sa ating Panginoon mula sa likong buhay and nilid niya all along the way.
alam ko naman dati na galing, mahirap lang po kami dati. Kung mag-lobby pa nga kami ni Sister Josie, pag yung mag-date kami, kung tumama palagas pera, nililibre. So, kahit talagang wala talaga kami. Kahit ako lang yung breadwinner ng panahon na yun, dahil yung aking kapatid, may trabaho na, pero kilala sa Panginoon at pastor. Alam niyo naman po, mga pastor, nag-aaral sa Bible School, sarili niyang sikap. So ako yung naatasan, ako yung bunso, ako yung naging breadwinner. So wala po kami sariling tirahan. Pangupahan lang po kami. At yung inaasahan lang yung trabaho ko. Pero po, pinagpala ko ng Panginoon. Simula nung sinabi ko sa Panginoon, dahil dati nagtatrabaho ko bilang waiter sa nightclub. So sabi ko, Lord, hindi na ito yung lugar para sa akin eh. Dahil nung tinawag mo ko, hindi na itong lugar. Sabi ko, panalangin sa Panginoon, Lord, hindi mo ako. Nabigyan mo ko yung tamang trabaho. Tanggap naman ako sa parasol eh. At doon ko nakilala yung babaeng inilaan ng Panginoon. Talagang sumunod ka sa Panginoon, yung mabuting bagay na sige. Kaya ako ng mabuti. May bahay. Gayon, patuloy namin ang gamit ng Panginoon. So, bagamat hindi wala ako masyadong tinapos, pero kukunin ako sa Panginoon doon naman sa abroad eh. Hindi naman kailangan ko head ng education department kung saan ako yung nag-aaral sa mga magtuturo. Ako yung nag-lead, ako yung nag-aaral. Na kung saan, natutunan mo rin dito sa pag-mission nga. Na kung paano nga makihalubilo sa iba't ibang klase tama sa mga Bible study. Amen po. Kaya, maging obedient po tayo sa Panginoon. Amen. Pasos na. Ako lang. Kasi nakita ko yung takot ni Brother Ronald Kester Joseph. Kasi pag busina ka kami, nagbisita ko doon, pag busina ka, Espiritu yun. Pag busina ka sa akin, Espiritu yun. Ganon, no? So, anyway, actually, motivation natin talaga is, yun nga sabi sa Romans 12, sabi niya, in view of God's mercy, we should offer our bodies as a living sacrifice. No? So what? No? Because of what God has done to us, so ano ngayon yung ating isusukli sa Kanya? So, of course, no, ito yung sasabi natin, no, na in everything we do, yung cause ng ating pag-obey is because of the love of God. No? Yung gospel, yung ginawa ng Diyos to Jesus Christ. No? Na imagine mo, you are nobody, and you are about to be thrown into hell, no? Like a fire, but Jesus rescued you, and then He made you His own child, and by His sacrificing His Son. No? So yun, no? So dapat yun yung ating motivation, no? Kasi in everything we do, di ba, sabi niya, we should offer our bodies as a living sacrifice because of what Christ has done to us. Okay, so, yun na po. Thank you po, ate. Ikaw na ang close ng prayer. Sige, i-share ko lang po yung article na narinig ko. Bakit daw ang kapal-kapal ng Bible? Pero kung i-summarize mo yung pinakabuod ng gospel, parang ilang chapters lang, mga ganito lang kaliit. Pero yung Bible, yung Bible ang kapal-kapal. Bakit daw? Kasi, thank God na lang, ganun daw makapal. Kasi nagsimula yun sa pagmamahal ng Panginoon sa atin, tapos nag-disobey ang tao, aanahin patatawarin tayo yung mga tao nung sinaunang panahon, patatawarin ng Panginoon.
kukuhanin na naman sila, tapos magdi-disobey na naman. Ganun pa, cycle. Pero, dun sa small chapters na yun, in-end ng Panginoon, at dun, makikita natin yung grace niya sa atin. Na kahit sobrang disobedient natin, na bumabalik pa rin tayo, may mga times na hindi natin na yung sinful nature natin. Pero yung grace ng Panginoon, yung pagmamahal niya, nandun pa rin. So, thankful tayo na malalaman natin yun sa Bible. Meron tayong instruction na hindi na natin kailangan magkamali pa ng pagkakamali ng iba. Bagkus, magsisimula na tayo dun sa Christ-likeness na inano sa atin, yung binigay sa ating foundation ni Jesus Christ. So yun lang po. Sabi ko nga, galing ang galing nung grace ng Panginoon, nung pagmamahal niya. And yung, sagutin ko na lang po itong number 1, what is your motivation for living a life of obedience to the Lord? Kung iano nga po natin yung buhay ni Nanay Sol, di ba? Hindi siya nakakalungkot. Nakakasaya siya. Kasi nandun na siya sa talagang purpose ng Panginoon. Nasa heaven na siya. So tayo, parang ang nakakaingit di ba? Parang, wow, nasa heaven na si Nanay. Nalilib niya na talaga yung totoong purpose. Na tayo nandito sa lupa pa, maging motivation po natin yon na namumuhay tayo as if we're being prepared to live there with the Lord. Yun. So, yung mabuksan yung mga mata natin na this is what obedience to. Kasi love natin si Lord and yung purpose ng buhay natin is to live with Him in heaven forever. So, pag nabukas po yung mindset natin doon na mamumuhay tayo for eternity sa heaven, what more dito sa lupa na gusto mong i-share sa ibang tao na mamuhay din sila sa heaven, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon. Yun po yung motivation talaga natin. Kasi talagang alam natin yung life for eternity with the Lord is unending happiness. Sobrang perfect life in heaven. So, dito pa lang, as we prepare and as we share yung gospel, yun po yung mindset natin. Yun yung motivation natin na di ba? So, hindi siya nakakalungkot, bagkos nakaka-excited siya. So, maging excited po tayo sa mag-obey sa Panginoon and to share yung gospel na po. So, lahat po tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa time na to na pinag-alami po sa amin na yung discipline po ng obedience at yung living hope na pinagkakalumi po sa amin, Lord God. Every day as we live dito sa broken world, minsan nahihirapan kami mga sufferings and challenges, but we know our end goal is to live with you in heaven for eternity. And we know that sa inyo, with your love and with your grace sa amin sa araw-araw, we can live by, Lord God, na mapi-finish namin yung race namin na kayo po ang kasakasama namin, Panginoon, sa takbo ng buhay nito. Lord, we also pray for our week, sa mga susunod na linggo, Panginoon. Dinadalangin ko po ang bawat isa. We pray for blessings, good health, healing, O God, and comfort, Panginoon, sa lahat po ng family represented here in your church, O God. And we thank you for loving us, for dying on the cross for us, and we thank you, Lord God, for giving us the chance to share your love with others. We thank you in Jesus' name we pray. Amen.